guys, Narsid here. Once again, welcome back to my another vlog. And kung first time mo pang pumunta dito sa akin channel, paki-subscribe naman po dyan sa may subscribe button. This video guys is itatopic natin yung how to become a registered nurse here in Germany. So by the way guys, I'm gonna introduce first myself. I am Nurse Ed, working and living here in Germany for 5 years now. But before that, nagtatrabaho ako bilang registered nurse sa Pilipinas for 2 years in the operating room. And then, nagtrabaho din pa ako sa Middle East, to be particular sa Saudi Arabia for 5 years. And then after that, I decided na dito sa Germany magtatrabaho. Kasi between 2015 to 2019 is grabe yung hiring ng bansang Germany para sa mga nurses. So, yun yung time na nag-decide ako na mag-apply dito sa Germany para maging nurse. Ito na nga guys, yung topic natin. So, paano nga ba maging nurse dito sa Germany? So, para maging nurse dito sa Germany, may dalawang pathways. Unang-una is mag-Ausbildung ka. Ausbildung means that mag-aaral ka ng nursing dito sa Germany for 3 years. Yes guys, yung nursing nila dito sa Germany ay 3 years lamang. And then, ang Ausbildung na topic guys ay napaka-vague na topic. So maybe, gagawa ako ng separate video for that. But I am not that expert since iba yung pathway ko. But to give you an overview guys kung ano yung Ausbildung. So Ausbildung guys, yun nga sa sinabi ko ay mag-aaral ka ng nursing dito sa Germany. Then, ang nursing nila dito kasi is 3 years lang. So mixed siya guys. May theory at saka practical. Theory, it means that pupunta kayo ng eskwelahan, doon mag-aaral lahat ng theory about nursing, doon nyo aaralin. And then sa practical naman is pupunta kayo sa institution just for practical training. It means that magjo-duty kayo sa hospital or sa nursing home, and then meron na kayong sahod niyan guys. But for the salary, I will not discuss that also for now since ayaw ko magbigay ng maling information para sa inyo. So, proceed na tayo sa pangalawang pathway guys. Ito yung pathway ko, paano ako nakapunta dito at paano ako naging registered nurse dito sa Germany. Second pathway guys, I will assume na registered nurse ka na sa home country mo. So, since registered nurse ka na sa home country mo, maghahanap ka ngayon ng private agency na nagpa-process or nag-hire ng mga nurses papunta dito sa Germany. Or mag-apply ka sa Triple Win Project, or may kasunduan kasi ang Philippines at saka Germany, yun yung tinawag na Triple Win Project. Sa Migrants Workers Office or dati na tinawag nating POEA. Sa akin guys ay naghanap ako ng private agency. And then, sila na yung naghanap sa akin ng employer. Ang ginawa ko na lang is to collect the requirements na kailangan nila. So since dahil mag-apply ka nga, so meron ka ng resume. So nandun lahat ng details mo, information mo, contact details, at saka mga past and present na mga trabaho mo sa Pilipinas or sa abroad man. Second is yung certificate of employment sa mga previous employers mo. And then, sa akin guys, as far as I remember, ay hininga nila ako ng certificate of employment na may hours na nakalagay doon kung ilang hours ako na nagtatrabaho from the beginning of my employment until na nag-resign ako sa kanila. And then third is yung mga school records mo or mga school requirements, just like una na dyan ang transcript of records. Ang importante guys sa transcript of records nyo ay may nakalagay doon na clock hours. So if you are familiar kung nag-apply kayo sa US or sa UK or Ireland, hinihingin din nila yung transcript of records mo na may specific clock hours. Ibig sabihin doon na nakalagay doon kung ilang oras yung mga theory na nakuhan mo sa school or during your college days. Then diploma guys, hihingan din kayo. Then birth certificate. Ang birth certificate guys galing sa PSA. At as far as I remember, hiningan din nila ako ng civil registrar record. Civil registrar record, makukuha nyo yan sa inyong munisipyo or city kung saan kayo nakaregister nung pinanganak kayo.
iba pa siya sa birth certificate. The next guys is yung mga PRC record ninyo. Just like for example, yung PRC ID, yung good standing, yung lupon or board certificate. Isa din yun sa sinubmit ko sa agency kung saan ako nag-apply. And then syempre, hindi naman kayo makakapunta abroad kung wala kayong passport. Then if married kayo, hihingan din kayo ng marriage certificate galing sa PSA. And then in BI record, hihingan din kayo guys. And syempre dahil gusto mo maging nurse sa Germany, ang Germany guys ay hindi English speaking country. Required tayo na magkaroon ng B1 certificate kung nag-apply kayo sa Migrant Workers Office. Yun lang yung minimum nila na required para sa mga nurses. Pero pagdating ninyo sa Germany ay kailangan nyo mag-aral ng B2 dahil B2 ang maximum requirement pag nag-apply kayo bilang nurse sa Germany. Pero pag private agency ang in-applyan ninyo para maging registered nurse dito sa Germany o para magtrabaho sa Germany, B2 ang kailangan. So, sa Pilipinas pa lang, mag-aaral na kayo ng A1 hanggang B2. So, 6 na level yan guys. Meron din isa. At sa topic na yan guys, para sa German Language Proficiency, ay gagawa din ako ng separate topic about dyan. Hindi lalong hahaba ang video na ito. Basta, isa siya sa requirements para maging registered nurse ka dito sa Germany. So once na-collect mo na ang lahat ng mga basic requirements, ay sasabihan naman kayo or a-advisean naman kayo ng private agency or ng Migrant Workers Office kung sa government kayo nag-a-apply ng mga additional requirements na kailangan nila. Kasi nakadepende yan sa mga requirements na sinubmit mo or requirements nila. So bawat agency may kanya-kanyang policy, may kanya-kanyang requirements na hinihingi. Kung maghahanap kayo ng agency, syempre, titingnan nyo naman talaga doon sa site nila or mag-inquire kayo personally kung ano yung mga requirements na kailangan nyong i-collect para smooth yung pag-a-apply ninyo. So, once na-collect mo na lahat ng mga requirements na kailangan ng agency or ng Migrant Workers Office, ay ngayon sila na ang bahala para mag-submit dito sa Germany ng mga requirements na iyan. Kasi, i-send pa nila yan sa partner authority dito sa Germany. I-assess pa yung mga papers mo if you are a fully recognized nurse once na pupunta ka na dito sa Germany or partially recognized nurse. So, pag ang decision guys is fully recognized nurse ka, means that you are automatically a registered nurse. Pero tinatawag nila na anerkannt. Ibig sabihin, you are fully recognized nurse, makakapagtrabaho ka dito sa Germany bilang registered nurse. So, pag ang decision guys sa Germany ay dahil anerkannt ka or partially recognized nurse ka, ibig sabihin yan, pagdating mo dito sa Germany ay hindi ka pa talaga fully registered nurse. Ang position mo pa lang ay nasa nursing assistant. Ibig sabihin yan, either mag-aanpasok Lehrgang ka or mag-Kenntnis Prüfung. So, anong kaibahan ng dalawa guys? Ang Anpassung Lehrgang guys, ibig sabihin yan ay adaptation period or adaptation course. It will take 6 months to 1 year, depende sa employer mo kung ilang months ka mag-Anpassung Lehrgang or mag-adaptation course. Pero, ang napaka-frequent dito sa Germany guys ay Kenntnis Prüfung. So yung Kenntnis Prüfung guys, it's basically para kang nag-Ausbildung. Pero mas pinashorten siya. It will only take 1 year. So halo din siya guys, yun nga, may theory, ibig sabihin nasa school ka, and then meron ding practical, which is na nagjo-duty ka sa iyong employer sa hospital ba or sa nursing home. And then sa Kenntnis Prüfung guys, during the exam, may tatlong exam, oral exam or yung tinatawag na Mündliche Prüfung, and then Praktische, ibig sabihin na i-examine ka nila while nagtatrabaho sa hospital. May examiner na mag-o-observe sa'yo, and then lastly yung Schriftliche Prüfung or yung written exam. And then once na ipasa mo na yon, finally registered nurse ka na sa Germany, and then iayusin na yan ng employer mo para officially registered nurse ka na. And then makakatanggap ka na ng certificate na nagpapatunay na isa ka na ng registered nurse. And basically, pag registered nurse ka na, tataas na yung sahod mo.
And then yung pag naipasa mo na guys, syempre worth it lahat ng paghihirap ng mga pagsusumikap mo sa buhay para maipasa ang lahat ng mga exams, ang katoksikan, ang sakit sa ulo ng German language. Dahil I will tell you guys, kahit na B2 passer ka na ng German language proficiency exam, ay para kang bumalik sa pagka-kindergarten na parang hindi mo alam ano yung mga sinasabi ng mga kasamahan mo sa trabaho or ng pasyente, lalo na pag mabilis sila magsalita. Isa talaga yun guys sa mga sinasabihin nating obstacle or mga hindrances pag nagtatrabaho ka dito sa Germany, ang language. So, pag naipasa mo na lahat guys ng mga exam, it's really worth it. Isa sa benefits dito guys ay yun nga, makapag-travel ka around the Europe. So, I will make a separate video of that also guys, yung mga travel, yung mga benefits na makukuha pag nagtatrabaho ka dito sa Germany bilang registered nurse. So, mahaba na siguro ang video na ito guys. Maraming salamat sa inyong attention para tapusin ang video na ito. Please support me on my YouTube channel, on my YouTube journey. Pati na rin po sa aking Facebook page. Meron din po akong Facebook page, Nurse Ed. Paki-follow din po ako dun guys. In-upload ko dun is about food, about mga short videos lang guys. Pero yung mga long videos nandito sa YouTube, so paki-subscribe na lang po. So, yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Once again, Nurse Ed here. Ciao!